tulong at mga programa ng pamahalaan para sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ating kumustahin kasama si Mr. Nazario Briguera, ang spokesperson and head ng Information and Fisherfolk Coordination Unit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Magandang tanghali po, Sir Naz. Yes, magandang tanghali Ninya at magandang tanghali sa lahat ng nakasubaybay ngayon sa bagong Pilipinas ngayon. Thank you, sir. Unahin na po natin yung suporta po na binibigay ng BFAR sa mga mangingisda natin dyan po sa West Philippine Sea. Particular, ilang mangingisda po ang nakikinabang sa support ng inyong mga support mission na ito? Tuloy-tuloy po ang ginagawa ng pamahalaan sa pamamagitan po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagbibigay ng suporta lalo na sa mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea. In fact, nagbigay kami ng pahayag nung isang araw para ibalita na noong February 5, nagkaroon ng matagumpay na resupply mission doon sa Rosal Reef. Dati kasi habang nagmi-mission dyan ang ating barko, nakakakita tayo ng mga nasa 30 barko ng mga banyagang barko na umaaligid. Pero noong February 5, matagumpay, wala tayong namataan ng mga banyagang barko ng China. At yun nga, nakapagbigay tayo ng fuel doon sa mga mangingisda, mga nasa 13 tons yan na diesel sa ating mga mangingisda at nabigay rin tayo ng mga ready-to-eat snacks, pati yung mga medicines, para doon sa mga mangingisda na umangkla habang ipinamimigay itong ating mga suporta sa kanila. At ayon sa report na nakuha natin, ang kanilang huli ay umabot sa 12 tons nung mga panahong iyon. So ito'y magandang balita dahil nagawa natin yung ating layunin talaga na mabigyan natin ng regular na suporta ang ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. At maibahagi ko lamang ninya bilang bahagi rin ng ginagawa natin, formal nang ilulunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isang proyekto na tututok sa mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea. Ilulunsad natin yung Layag WPS. Ano po itong Layag WPS? Ang layag po, ang ibig sabihin po nito is livelihood activities to enhance fisheries yields and economic gains from the West Philippine Sea. Isa po itong proyekto ng pamahalaan sa pamagitan ng DBFAR na magbigay ng mga livelihood intervention. Mas palawakin pa natin ang opportunities for livelihood ng lahat ng mga mangingisda doon sa West Philippine Sea. At kabilang po nito yung mga mangingisda ng mga lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea. Sir, ano po yung mga lalawigan na yan? Para po kasi hindi rin namin ma-imagine lalo na syempre nandito tayo sa Metro Manila. Yes. Ang mga lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea, yan po yung Mimaropa, Region 1, Region 3, pati po yung NCR. Bahagi po yan ng mga lalawigan na nakaharap po sa West Philippine Sea. At ang mga mangingisda po natin, ang bilang ng mga mangingisda nandyan sa West Philippine Sea ay nasa 385,300 Filipino fisherfolk po yan. Dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea or yung mga lalawigan na nakaharap po sa West Philippine Sea. Ang dami po pala, 385,000? Yes, Filipino fisherfolk sa So West ilan po Philippine yung Sea. mga natulungan na natin o nabigyan natin ng direktang suporta mula po sa inyong layag or layag na programa? Siguro mga nasa nasa 90% na ng bilang na to ay tuloy-tuloy naman na binibigyan natin ng tulong ng suporta. In fact, yung livelihood intervention kasi natin ay that's part of the regular program naman ng ahensya, Pero yun nga, ayon na rin sa patnubay ng ating Pangulo na dapat paabutin ang tulong kahit sa mga malalayong baybayong komunidad. Kaya po inilunsad po natin itong Layag WPS para po mas maabot pa yung mga malalayong baybayong komunidad at pati po yung mga naglalayag doon sa malalayong laot dyan sa West Philippine Sea ay mabigyan po ng tulong mula sa pamahalaan. So, isa-isahin po natin yung support ang binibigay nyo. You mentioned yung gasolina nila, yung gamot nila. Ano pa po yung binibigay ninyong suporta? This year, nakaprograma po, tayo din po ay magpo-procure, bibili ng mga bagong floating assets, yung tinatawag natin na MCS patrol vessels, monitoring, control, and surveillance patrol vessels. And then, tayo din po ay magpo-procure ng food boat, At ito pong lahat ng ito ay mangangailangan or binigyan, nagkaroon ng
pondo mula sa pamahalaan. Nasa 2.5 billion pesos po ito ang inilaan natin sa pagbili natin ng mga bagong floating assets para po ito din sa ating mga mangisda na meron pong platform ang pamahalaan para mas maipaabot pa sa kanila yung tulong ng pamahalaan at makita nila yung presensya ng pamahalaan doon po sa West Philippine Sea. So, kailangan po natin magdagdag ng mga floating assets. Ano po yung mga floating assets na to? Ito po yung mga patrol vessels, mga additional government vessels na idinideploy po natin. And So, yun mga nga, barko, mga barko bangka? po ito, mga Okay. barko po ito. Mga Yes. barko. Okay. Sir, tungkol naman po sa fishery production ng ating bansa, kumusta naman po ito? Tumaas po ba? At ilang porsyento na po ang itinaas nito? Alam mo, Ninya, magandang tanong yan. Siguro kung titingnan natin yung ating datos, umabot siguro ng 10 taon na pababa yung trend ng ating fishers production. But noong 2018, magandang balita yan na nakita natin sa datos na simulan ng 2018, nagkaroon na ng upward trend ang ating fishers production. Bumaba lamang ito noong 2020 dahil din sa pandemic. Pero nakita natin na nagbago yung trend ng ating fishers production at magandang sinyalis po ito na nagkakaroon ng resulta yung mga ginagawa po natin na conservation measures. Nagkakaroon po ng resulta yung mga interventions na ibinibigay ng pamahalaan para po mas mapadami pa natin ang ating fishers production, mapaunlad pa natin ito, at syempre nangangahulugan ito ng pag-unlad ng kabuhayan ng ating mga mangingisda. Yung pong pagtaas ng produksyon natin sa mga aquatic resources, mga isda po na yan, ilan po bang pinoproduce ng ating bansa? At yung tinaas po nito compared to, let's say, last year, the previous years? Yes. Pagdating kasi sa average production natin, umaabot tayo ng 4 million metric tons yung production natin. Pero kung pag-uusapan natin last year, yung first quarter natin last year, tumaas tayo sa first quarter at sa third quarter and fourth quarter. Pero bumaba tayo nung second quarter. Nasa negative 11.10 tayo nung second quarter of last year. But overall, although negative pa rin yung natin, nasa negative 1.80 yung ibinaba, pero ito kasi mai-attribute natin doon sa operational cost. Alam naman po natin na nagkaroon ng pagtaas ng presyo ang ating mga fuel, no? Malaking factor po ito sa operations ng ating mga mangingisda. At syempre, yung unfavorable weather conditions. So ito yung mga factors na sinasabi natin na pwede nating may attribute doon sa pagbaba ng production natin last year on overall, no? Dahil sinasabi natin yung first quarter, third quarter, and fourth quarter, tumaas naman. Pero on overall, bumaba tayo ng 1.80. Pero sabi ko nga kanina, Ninya, maganda pa rin kasi sabi ko nga, yung 10 taon pababa yung trend, pero yung 2018 nagsimula tayong umakyat yung trend ng fishers production, pero hindi din kasi natin maiiwasan na may mga factors talaga na pwedeng makaapekto doon sa fishers production, like itong sa fuel, global situation ito Yes. Limitado ang control natin. So ito yung mga factors kung bakit nagkakaroon ng limited fishing activities ang ating mga mangisda. Kasi ang iba sa kanila talaga ay nararamdaman tong impact ng pagtaas ng fuel. Kaya naman, ang pamahalaan ay nagpapatupad tayo ng mga fuel subsidy program para sa ating mga mangingisda. Ayan, kasama po ba ito doon sa pondo para sa LAYAG or LAYAG WPS program? Yes. Which is how much na po ba ulit? Yes, itong sa LAYAG WPS natin, in fact last year mga nasa 80 million pesos yung inilaan na natin. At this year madaragdagan pa ito at tuloy-tuloy po bahagi diyan yung yung fuel subsidy, yung pamimigay ng fuel sa ating mga mangingisda. And maliban diyan, nandyan din yung ating National Payaw Program, yung paglalagay ng mga payaw. Ito niya yung fish aggregating device na inalalagay natin sa mga karagatan. Ano yung payaw? Ito yung parang pang-attract ng mga isda na pumupunta sila sa isang lugar at hindi na mahirap para sa mga isda na maghanap pa dahil may permanente silang lugar na pupuntahan na kung saan nagtitipon-tipon yung mga isda. So mas nakakatipid sila dahil kung wala pong payaw, kumbaga mag-iikot pa sila.
para maghanap ng isda. Pero eto, dahil meron tayong fish aggregating device, may permanent na lugar na pinupuntahan ng ating mga mangingisda at nandoon sila pwedeng mamingwit, no? Hook in line, mga tuna ito, mga malalaki. So, ganun po ang kagandahan ng ating National PAYO program. Okay, that's nice to know. Sa ibang usapin po, ano po yung mga inaasahan naman epekto nitong El Nino phenomenon sa sector po ng mga mangingisda? At ano po yung mga inilatag na hakbang ng BFAR para po tugunan ito? May positibo at negatibong epekto kasi yung El Nino pagdating sa fishery sector, no? Lalo na doon sa capture fisheries. May mga datos na nagsasabi na during El Nino, tumaataas yung production natin ng sardinas, yung ating tamban dahil favorable condition para sa kanila yon. Pero sa negatibong aspeto naman, maapektuhan yung mga land-based fish pond system natin. Mas vulnerable sila doon sa pagbaba ng level ng tubig kasi nga mainit, no? At posible magkaroon ng mga fish mortality kasi pwedeng bumaba yung dissolved oxygen level doon sa mga fish ponds. So ang sinasabi natin, para maiwasan ito, magkaroon tayo ng mitigating measure, kailangan sumunod po tayo sa good aquaculture practices. Ibig sabihin po nito, yung tamang paglalagay lamang ng bilang ng mga fingerlings doon sa ating mga fish ponds. Pero syempre, kailangan gumawa ng paraan ang pamahalaan para kung anuman yung maging losses natin, ay ma-augment naman ito sa ibang aquaculture system. Kaya pagdating po ng El Nino, palalawakin din ng BFAR yung operations ng ating mga mariculture parks. Ito niya yung mga palaisdaan sa dagat, nasa fish cages. Okay. So hindi sila vulnerable doon sa init na magiging dulot ng El Nino. So doon naman tayo kailangang umangkla para hindi maapektuhan ng masyado ang ating fisheries production. So ganito nakalatag ang mga suporta ng pamahalaan. And of course, nandyan din yung ating National Seaweeds Program. Mamimigay din po tayo niyan para alternative livelihood ng ating mga mangingisda. And marami pa pong interventions na nakahanda as part of the mitigating measures ng DEBFAR para po sa ating El Nino. Itong mariculture na sinasabi nyo, yung nakikita na po natin, hindi na po to sa mga fish ponds, no? So mismong sa dagat, Yes. sila kinoculture. Yes, Tapos tama parang yun. may mga parang harang, Fish cages. fish cages. Oo, parang hawla ng isda. At inilalagay ito niya doon sa mga coves. Ibig sabihin ng coves, yung bahagi ng karagatan na protected sila sa mga malalaking alon. So para hindi sila na-disturb ng alon at kung magkaroon man ng malalakas na daluyong, ay hindi masisira yung ating mga fish cages. Ano pong kinakain nila? Do you put feeds as well? Yes, yes. Intensive culture, pagka sa mariculture park. Ibig sabihin ng intensive culture, wala pong natural food na nanggagaling sa tubig, kundi dependent ang mga alaga nating isda doon sa feeds. Unlike sa fish ponds, sa mga brackish water fish ponds, ito yung alat, tabang na tubig, pwede magkaroon ng natural food dun sa mga isda, yung lablab. But for mariculture parks, intensive culture po siya. So dependent po sa feeds yung mga alaga nating isda. So my next question is, how will this affect the environment po sa ating mga karagatan? Bago po inilalagay ang ating mga mariculture parks, nagkakaroon po ng environmental impact assessment at kailangan po ng kumuha muna ng environmental compliance certificate sa DNR. Ito po'y para masiguro natin na lahat ng mga measures para maiwasan po yung polusyon dun sa dagat ay na-address po ito. Dahil tama po kayo, kailangan hindi ito mga hulugan ng pagkasira rin ng ating kalikasan. Kaya po may mga inilalatag na pamamaraan para maiwasan po natin na itong mga itong mga feeds ay maging sediments doon sa ilalim. Kaya dapat tamang pagpapakain lamang. Huwag mag-overfeed para hindi nasasayang yung feeds, para hindi ito nagsisital doon sa ilalim ng tubig na posibleng mabulok, mag-produce ito ng ammonia at pwedeng maging cause nung pollution doon sa tubig. Yes, yes. So lahat ng ito po ay ina-address natin sa paglalagay po ng mariculture park. So balance po ito, Yes. balance treatment, production and conservation ng ating environment. Siyempre, tama po kayo, no, yung pagbabalanse niyan. Siyempre, may kailangan mo ng pagkain, pero kailangan mo rin pong
ma-preserve yung ang kagandahan ng ating environment, yes. ng ating kalikasan. So bilang panghuli na lang po, sir, and this is quite practical, no? Bilang isa sa mga tayong lahat, mga Pilipino, mahilig po tayong kumain ng isda at tayo ay surrounded by water and tayong mga consumers, no? We want to know kung yung binibili po naming mga isda ay maayos at fresh at walang, bacteria or virus. Bigyan niyo naman po kami ng top 5 tips kung Okay. paano namin malaman na yung aming binibiling isda ay fresh. Okay, napaka-practical na question niya, no? Lalo na doon sa ating mga nanay na nakasubaybay ngayong tanghali. So, unang-una, pagka pumunta po tayo sa palengke, may mga basic indicators tayong dapat tingnan. Mga senyales na titingnan natin kung ang binibili nating isda ay sariwa. Unang-una, dapat parang malinaw yung mata ng isda, walang sore eyes. Parang hindi siya mapula, Minsan kasi no? mapula, may sore eyes. Hindi Wag yun. fresh. Pagka mapula yung mata ng isda, ibig sabihin yan, posibleng hindi na sa sariwa. Bubuksan natin yung bahagi kung saan makikita natin yung hasang ng isda. Kapag mapula pa yung hasang ng isda, ibig sabihin yan, sariwa pa yung isda. Tapos, pwede nating pindutin yung isda. Pipindutin natin, kailangan yung daliri natin hindi siya umilalim or hindi dapat nagsag yung flesh ng isda. Dapat firm po yung isda, no? Yung laman ng isda. So, ibig sabihin yan, pagka firm yan, hindi nagsag or hindi lumubog yung daliri natin, hindi pa malambot yung laman ng isda, ibig sabihin sariwa pa yan. Fresh. And then, wag po tayo mag-alangang amuyin. Kasi po pagka hindi na sariwa, talagang parang may amoy bulok yung isda na, no? Pero pagka sariwa po ang isda, malansa siya pero parang amoy dagat lang siya. Kasi yun yung natural na amoy ng isda. So ito po yung mga ilan sa mga palatandaan para masabi po natin na sariwa ang isda nating binibili para po tayo makapaghain ng masustansya at ligtas na isdang sa ating mga pamilya. At lastly, sir, but not the least, may misconception kayong gustong linawin. Yes. Isa sa mga misconception natin mga Pilipino na kapag sinabing yelado or inapplyan ng yelo yung isda ay hindi na sariwa. Mali po pag-iisip po ito dahil tayo po sa BFAR, sinusulong po namin na from the sea ay lagyan mo na ng yelo. Agad. Kasi ito yung pamamaraan para ma-preserve po yung freshness ng isda. So hindi po ibig sabihin dahil nakita natin na ay may yelo ng isda, hindi na sariwa. Hindi po. Mas makakabuti po na malagyan ng yelo hanggang sa palengke, hanggang mabili yung mga isda para po nakakasiguro tayo na sariwa po yung isdang nabili natin. Alright, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga, Sir Nazario Briguera, ang spokesperson po and head ng Information and Fisherfolk Coordination Unit ng BFAR. Thank you, sir. Maraming salamat Ninya, maraming salamat sa pagkakataon at mabuhay po ang programang Bagong Pilipinas ngayon.